The baptism of the Lord. Taon-taon ito'y ating ginugunita. Ang tanong, kailangan bang si Jesus ay binyagan? Kailangan pa ba siyang magpabinyag kay Juan Bautista? Ang sagot, hindi na po kailangan. Sapagat sa binyag, ang nagpapabinyag, yung aalisin ang mga kasalanan, ay wala naman siyang kasalanan. Ay bakit kinakailangan niyang magpabinyag? Dalawang bagay. Makinig kayo. Una, upang ipakita sa mga tao na siya'y nakikiisa, nakikibahagi sa atin bilang tao. Ano yung pangalawa? Ito ang hudyat ng simula ng kanyang gawang misyong pagliligtas. The start of His public ministry. Kaya pala, gagawin at gagawin ng Diyos ang lahat para sa atin. May isang pagsasalarawan ng kaibigan kong pari. Ang sabi niya, halimbawa, ito ang pila ng mababait, ito ang pila ng mga banal, ito ang pila ng mga pasaway, yung sa kaduluduluhan, yun ang pila ng mga kriminal. Yung iba't ibang mga mortal na kasalanan, umatay, ng rape, talagang karumal-dumal na kasalanan, yun ang pila. Ano ang ginawa ni Jesus? Siya sa pumila, hindi to sa mababait, hindi dito sa mga pasaway lang, doon siya pumila sa mga kriminal. At isa lamang ang mensahe, gusto niya lahat tayo'y kanyang iligtas, no matter what. Maging sino man tayo, ano man ang ating pagkatao, gagawin at gagawin niya ang lahat upang tayo'y kanyang iligtas. Palapakan natin ang Diyos na nagmamahal. Pinag-uusapan natin ang binyag. Ito'y dapat makita nating napakalaking regalo ng Diyos sa atin. Huwag natin itong babasta-bastahin. Kaya kinakailangan i-prepare ang bata, mag-seminar, tingnan ang kahalagahan. Sapagat sa binyag, nakikita natin, kaswerte natin, napakaswerte natin. Minsan, nag-uusap-usap yung tatlong parish priest. May kanya-kanya silang mga assign na simbahan na bayan-bayan, malalaki. Minsan, sila nag-usap-usap, personal, tatlo, iisang kanilang problema, sapagat sila ay napakalinis sa simbahan, malinis organize ang kanilang mga parokya. Ay, ang problema ito, pagkakalinis ng simbahan, ang daming mga ibong lilipad-lipad, katulad ng ating simbahan. Buti naman nabawas-bawasan na. Ang daming mga ibon, lalo tigit ng mga maya. Pagkakalinis naman, lalo tigit ng altar, nagkakaipot, nagkakadumi, sari-sari. Kaya naman, ang sabi ng tatlo'y, paano natin ito susolusyonan? Ang sabi ng isang pare, ay doon sa aming bayan, sa aming parokya, itong aking ginagawa. Ano ginagawa mo? Hinahataw ko yung ibon. Nagawa ko ng tikin na malakas, na malaki. Pag may ibon, hinahampas ko. May mga natatamaan naman. Dilyo.
ay ang problema ay maya-maya ay bumabalik na uli at mas madami pang ibon. Sabi ng isang pare, ay wala. Doon sa akin, binabaril ko. Aba. Eh nga, kaso nga lamang, eh di isa o dalawang nababaril, maya-maya, babalik na uli ang ibon. Madami na uli ang nagkakalat. Sabi ng isang pare, ay huwag nyo nga hatawin. Huwag yung babarilin eh, masama yan. Eh, anong ginagawa mo? Itong aking ginagawa sa simbahan. Kapag dumadami ang mga ibon, ay ano, binibinyagan ko. Pagkabinyag, ay hindi na nabalik. Ay hindi na ako nabalik. Birong totoo, 80% na mga Pilipino Katolikong binyagan. 80%. Ilan ang sumisimba? Ilan ang bumabalik sa simbahan? Magaling na kung mga 20 o 25 o 30%. Nasaan yung 50%? Ang iba diyan, pupunta lamang sa simbahan sa panahon ng KBL. Ano yung KBL? Kasal, binyag, libing. Matatawa tayo, pero minsan gayon na nga ang nangyayari. Dumaan ang pandemic, dumaan ang pagsabong ng bulkan, eto dire-diretso, may Omicron na naman, nag-alert level 3 tayo. Salamat sa Diyos. Maraming nakaka-realize, oo nga naman nakalimot ako sa Diyos. Oo nga naman kinakailangan tayong magdasal. Kahit online mass, kahit hindi makapasok sa loob ng simbahan, we need God in our life. Salamat sa inyo, na-realize natin, kailangan natin ang Diyos. Palapakan natin ang Panginoong ito. Ang tanong, yung binyag ni Jesus, maliwanag. Eh, anong kahalagahan ng binyag ko? Binyag mo, binyag nating lahat. Maliit pa tayo, alam na natin. Pero ang tao nakakalimot. Kaya, review, paalaala, baka may mga nalimutan tayo. 5 bagay, grasya o effects ng binyag. Ano ang ginawa sa akin, sa inyo, ng binyag? Una, the remission of original sin. Tinanggal ng binyag ang kasalanang mana ng tao. Nang binubuhos ang tubig babinyag, nawala ang kasalanang mana. Lahat ng taong isisilang sa mundo, may original sin. Nakatatak sa atin. Sasabihin natin, ay hindi ko naman yung kasalanan kasalanan ni Eva at Adan yan. Pero yung tatak ng kasalanang mana nasa atin, nananalaytay, at salamat, may binyag. At dahil sa binyag, inalis ang original sin. Pangalawa, nung naalis ang original sin, tumanggap tayo ng sanctifying grace. Uulitin ko po, sanctifying grace. Grasyang nagpapabanal. Na walang kasalanan, tumanggap tayo ng grasya. At hindi basta lang grasya. Opo, everything is grace. If you look around, lahat ay grasya. Pero kakaibang grasya ito. Grasyang nagpapabanal. Grasya nagpapabait. Grasya nagpapabuti ng tao. Kaya nung tayo binyagan, ito ang nangyari sa atin. Huwag tayong paloloko sa sinasabi ng iba, masama kang tao, napakasama mo. Hindi tunay yun. Hindi yun tunay.
sapagkat tayo'y mabuti. Inalis na ng Diyos ang orihinal na kasalanan at natanggap na natin ang grasyang nagpapabanal. Palapakan natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Ayun ako, swerte natin. Ay bata pa tayo, natanggap na natin ito. Ano pa nga ang pangatlo? Nung tayo binyagan, tayo naging anak ng Diyos, children of God. At dahil tayo mga anak ng Diyos, ang Diyos ay ang ating Ama, at tayo'y magkakapatid kay Kristo. Eh, hindi ko naman yan kaano-ano eh. Hindi ko naman yan pinsan. Wala naman kaming koneksyon. Akala mo lang yon. Pero sa binyag, we are brothers and sisters in Christ. Yang katabi mo ngayon, kahit hindi mo kakilala, kapatid mo. Sasabihin ng iba'y, blood is thicker than water. Pero sa pananampalataya, mas matimbang. At ito ang ginagawa sa atin ng binyag. We are children of God. May isang lay na nagsabi, Father, sa palagay ko po, yung mga hindi nabinyagan, na hindi Katoliko, para yatang walang karapatang tumawag sa Diyos na Ama. Napaisip ako, may punto nga pala eh, sapagat ang tao lamang na nabinyagan ang may karapatang tumawag sa Diyos na Ama, Ama ko. Our Father in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Sa bisa ng binyag, magkakapatid tayo at meron tayong Ama, ang ating Diyos Ama na laging nagmamahal. Palapakan natin ang Diyos Ama, ang ating Ama. Pang-apat, nung tayo binyagan, we became temples of the Holy Spirit. Templo! Anong ibig sabihin ng templo? Simbahan. Anong ibig sabihin ng templo at simbahan? Sa templo nananahan ang Diyos. Uulitin ko, katulad ng simbahang ito, ramdam naman ninyo eh. Pagpasok pa lamang, iba ng pakiramdam. And God is here. Ito'y tahanan ng Diyos. Nung tayo binyagan, tayo naging simbahan o templo ng Espiritu Santo. What does it mean? Nasa iyo, nasa akin, nananahan sa atin ang Diyos. Uulitin ko po, nananahan sa atin ang Diyos. Nasa puso mo, nasa kaluluwa mo. Huwag mo siyang palalayasin. Nananahan siya sa atin. Kaya yung galit, sama ng loob, pilitin nating mawala. God is with us. Ang laki-laki po ng aking problema, kahit malaki ang problema mo, hindi ka iiwan ng Diyos. Nakagawa ko ng masama, nakagawa ko ng mali, then ask for God's forgiveness. Humingi ng tawad, magkumpisal, magsisi, sapagat nasa atin ang Panginoon. Kaya kung nasa akin at nasa iyo ang Panginoon, walang sino mang tao ang dapat manakit ng kalooban natin. Walang sino mang tao ang dapat manghusga sa atin. God is with us. Narito sa ating puso ang Diyos. At panglima, panghuli, nung tayo binyagan,
we receive the key to enter heaven. Nagkaroon na ho tayo ng passes, parang vaccination card. May card na tayo para makapasok sa langit. Hindi makakapasok sa langit ang hindi binyagan. Nung bininyagan, itong ating narinig, ika'y aking binibinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Napakahalaga po ito. Kaya kapag may mga emergency, halimbawa nanganak at nag-aagaw buhay, yung bata, yung doktor o nurse ay pwedeng magbinyag. Ang tawag po doon ay emergency baptism. Alam po ito ng mga doktor at nurse. At ang magic formula ito, halimbawa ang pangalan ni Marian. Marian, ika'y aking binibinyagan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapag nabinyagan at pagkatapos ng ilang sandali namatay, yun po'y papasok sa langit. Papasok sa langit ang kanyang kaluluwa. Kahit po tayong lahat, baka hindi nyo alam, pwede kayong magbinyag in times of emergency. Halimbawa nasa bukid, halimbawa nasa malayang lugar, tapos naghihingalo yung bata, wala pang binyag, you can do baptism. I-report lang ninyo pagkatapos kung anong nangyari sa pari, sa parokya. Ganyang katindi ang binyag. Binibigyan tayo ng passes ng susi papunta sa langit. Palapakan natin ang Diyos na nagmamahal sa atin. Napakaswerte natin, pero minsan binabaliwala natin ito. Ngayong sandaling ito, tingnan natin ang halaga ng binyag na ito. Naalala ko, napakarami ko kasi eksena sa binyag. Napakarami. Naalala ko yung isang kaibigan kong paring nagkikwento. Ang sabi niya, Father, hindi ko malilimutan itong istoryang ito eh. Ano kang nangyari? May isang ina ay gustong-gustong magpabinyag ang kanyang anak. Ay, anong ginawa mo? Ay, di akin namang hinarap at nag-seminar, ayos naman lahat. Ay, nung kanyang bibinyagan daw, ito nangyari. Anong nangyari po, Father? Ang sabi sa kay Father, wag ko kayong magagalit. Bakit naman? Ay, ang pangalan ho kasi ng aking anak ay, ang pangalan po ay Iris Spring. Sabi ng pari, naging sabon yan. Ay, hindi naman ho, Father. Ay, ano kung hindi sabon? Hindi sabon eh. Yun ang aking gamit, Iris Spring. Ay, kasasabon ko lang. Sabi ng pari, palte. Siguro'y pwedeng Iris, pwedeng Spring. Pwede na. Pero Iris Spring, sabon, iwag. Father, yun po ang problema. Kaya nga nakikiusap po ako. Napag-usapan na ho namin ng kaming mag-asawa, na ang pangalan ng aming anak ay pattern sa pangalan ko at pangalan ng aking asawa. Bakit? Ano bang pangalan mo? Perla. Perla? Ano pangalan ng iyong asawa? Ariel. Ay, Ariel! Kaya ang sabi ng paresya, sige, bibinyagan natin. At ang ating ibibinyag, Daune. Ayan, sige. Palapakan natin ng Diyos na nagmamahal. Minamahal kong mga kapatid, uulitin ko po, 5 bagay ang epekto ng binyag sa buhay ng tao. And we must proud that we are Catholics. First, remission of original sin. Pagtatanggal ng original na kasalanan. It gives us the sanctifying grace. Grasyang nagpapabanal. Pangatlo, we became children of God. Pang-apat, we became temples of the Holy Spirit. At panglima, it gives us passes to enter eternal life, to enter heaven.
Minamahal ko mga kapatid, we must be proud that we are Catholics. Mga binyagan tayong niligtas ng Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon.